Nagbabalik ang PTV Sports at para sa ating sports banter, kasama natin ngayon mula sa Zeus Combat League Brand Manager MJ Esporas, MMA fighters Kimbert Alinchuzon at JR Alejandro para pag-usapan ang tungkol sa kanilang next event na Road to Olympus 2. It's nice to see you again, sir, and welcome po sa ating mga fighters, and thank you so much for joining me this morning. Sir, nagbabalik ka. Ano bang meron ngayon sa Zeus? Nice to be back here. Thank you for having us again. Yes, po. So ngayon magkakaroon tayo ng second season ng Road to Olympus na tinatawag namin. So ito yung fight night. This time around, pinagkaiba niya, siguro masasabi namin na ito isa siya sa mga stack na card na nabuo ng aming matchmaker na si Mr. Franz Valentino. So kaabang-abang ito. So lahat ng mga fighters kilala, may international experience sa iba. May dalawang female fighters tayo na nasa card. So nabanggit mo na yung kumbaga ilan sa mga highlights nitong upcoming event niyo. Pero what makes this different from the previous? Okay. Ngayon, parang nag-double up kami sa effort na ano talaga yung grassroots program natin eh. Dalawa na yung youth MMA natin. Dati kasi isa lang eh. So ngayon, meron tayong dalawa, under 16 na mga bata na lumalaban. Tapos, dalawa na rin yung female fighters natin. Okay. I mean, isang amateur, then meron tayong professional na female MMA fighters. Naku, kaya abangan pala lalo ang ating mga MMA fans. Punta naman ako sa iyo, sir. Ito ba yung pinakaunang competition mo sa MMA? Hindi naman po. Marami na experience din. Naka-international tsaka local na rin ako nakalaban. Gaano ka ka-excited for this upcoming Zeus Olympus 2? Sobrang excited po kasi yung paglalabanan namin title shot. So malaking bagay ito para sa akin at sa aking team na makakuha yung belt. Title shot! Aba! So pala isang dapat na abangan. Oo! So, ano siya, actually breaking news siya eh. So, last week lang namin in-announce na yung laban niya kay Jake Braun, isang promising fighter from Bicol, ay naging title shot na. Wow! So, yun po, kaabang-abang yan. Paano ka nagte-training? Paano ka, yung strategy mo ba going to this event or to this match? Sa training naman po, araw-araw naman ako nagte-training. Saka pinaghahandaan ko talagang laban na to kasi alam ko yan din yung kalaban ko malakas din. Kaya hindi rin basta-basta. Mas magandang laban to. Another fighter naman, hi and welcome. Kwentuhan mo naman ako ng experience mo or journey mo sa MMA. Yun po, masaya tapos minsan kahit mahirap, training pa din. Yan, para sa pangarap ng pamilya. Okay, paano ka ba napasok dito sa sport na to? Yun po, dati po, nung elementary days po ganun, sumasali po ng mga competition, boxing. Tapos ngayon po nagkatrabaho ganun. Tapos nag-try po na, ganun, parang session lang po nung una sa mga gym. Tapos yun, nag-compete na po, amateur. Tapos ngayon po pro. Okay. Opo. First time mo bang mag-pro? Opo, first time. Okay. Paano ba naiiba yung amateur sa pro pagdating sa MMA? Sa pro po kasi, meron na siyang elbows, knees. Marami pong binago sa rules tsaka sa laban. Kapag amateur po kasi merong shin guards. Iba po may headgears. Tapos medyo makapal po yung gloves. Okay. Sir, what is at stake for sa main match between Kimbert at saka kay Jake Braun? Ayun, yung flyweight belt. Actually, ang nangyari, the story behind it is that na-vacate yung flyweight belt. Okay. Hawak siya dati ni Mr. F. Sevilla, ang aming former flyweight champion. So kaya nabuksan yung opportunity kay Kimbert at saka kay Jake Braun sa flyweight na to. So yun, sobrang exciting to kasi parehasan eh. Kumbaga ito yung hahanapin ng mga fans na matchup eh, itong Kimbert versus Jake Braun na to. Pero makikita din natin si JR, di ba, sa event na ito? Okay, so paano naman sa'yo, paano ba yung naging paghahanda mo going into this event?
Ganun pa rin po, focus pa rin po sa kung saan yung weakness po, tapos sa jiu-jitsu, yan, grappling, yun po. Yan lang. Sir MJ, si Bern and Lawrence are former MMA fighters. Tama po ba? Yes, yun yung, Okay. sila yung aming mga founders eh. Si Mr. Bern Soriano, former ano na siya, professional fighter. Si Mr. Lawrence Canaban, ganun din, may background din siya ng professional fights. May idea ka ba? I mean, what made them decide to, put up their own promotion? It's the passion eh. Yung passion talaga sa sports ng MMA. Yung sabi nga ng aming founder, yung si Mr. Bern Soriano, gusto niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong para may angat yung MMA community sa Pilipinas. So, nabigyan niya ng parang importance tong project na to. At simula last year, eto na, hindi kami tumitigil sa pagpaplano, kung ano yung mga next move namin. So, yun. So, passion talaga yung tutulak. Gaano ka-challenging ang mag-organize ng isang ganitong klaseng event? Very challenging kasi una, kumaga parang pinapatunayan pa namin eh. Kung we're trying to introduce pa sa general public yung una, yung MMA. Although growing sport na siya, pati din sa Pilipinas, pero meron pa rin mga mangilan-ngilan na parang ano ba yan, masyadong brutal, ganun. So we're still trying to educate the general public on yung MMA. Pangalawa, yung sa pag-organize, yung I wish nandito yung matchmaker kasi siya rin yung makakatulong sa pagsagot kung paano gumawa ng pool ng mga fighters na kinukuha, tapos kuha ng venue. Yung logistics, mahirap din. So, very challenging. Pero again, ang driving force is the passion. So, yun. I think yun din ang passion na meron dito si Kimbert at syempre meron tong si GM. Pero Kimbert, ikaw ang parang main event, diba? Dito sa title match itong sa event na SUS. So, may pressure ba yun sa'yo going into this match? Para sa akin, wala namang pressure kasi yung ginagawa ko, ini-enjoy ko lang. Kung sabi nga nila kung saan ka masaya, enjoy mo lang. Tsaka malaking pasalamat ko sa promotion ng SUS sa pagbigay sa akin ng opportunity na ito at hindi ko yan sasayang. Gusto ko yun, no? I like the confidence, diba? Siyempre, walang pressure at all dahil nag-e-enjoy ka, which is very important, lalo na siyempre sa mga ganitong klase, sa sport lalo na special. Pero saan ka ba kumukuha ng hugot? Yung drive mo, yung passion mo, saan may hugot ka ba? Or sino ba ang inspirasyon mo? Yung inspiration ko, yung wife ko, tsaka yung family, tsaka yung team ko. Kasi sila yung nandyan sa akin palagi na nagpupush sa training sa buhay ko. Yun yung pinakaano sa akin yung family ko, tsaka yung wife ko. Diba after every match, syempre, bugbog ka. Diba? So yung sa mga ganong, yung sa recovery stage mo or after every match na meron ka, ano yung pakiramdam ba in general, physically at saka mentally, whether you win or you lose the match? Sa akin, hindi ko naman consider na may talo o ano eh. Yung para sa akin, ano ko lang, inaano ko na experience, dagdag learnings. Kasi sa lab na to, wala namang panalo, wala namang talo. Always, pagtuntong mo pa lang sa cage, panalo ka na. Wow, ganda talaga ng optimism nito ni Kimber. Pero punta ako sa'yo, hindi ba kayo, syempre sa ganitong match, basagan talaga ng buhato, bugbugan ng katawan. Paano nyo ba piniprepare yung mindset na every time na you step into the cage, syempre, gaano mo hinahanda yung sarili mo sa mga ganitong laban? Yun po sa training, focus po sa training, tapos hardening, pati po sa mga ka-sparring, nag-adapt na kami sa isa't isa kung ano yung game plan ng kalaban. Ginagawa namin sa training. Yun po. Physical, usually nakikita ng mga tao, it's a physical game, physical sport. Pero pagdating naman sa mental aspect ng laro na to, paano nyo, kumbaga, tinetrain ba o yung sarili nyo pinapractice every match or before going to a match? Ako po sa akin po sa sa experience ko po, sa training pa lang po mahahasa mo na yung yung mental toughness mo sa diet, sa discipline. Doon pa lang po mo na siya. Kaya pagdating sa laban, parang
katulad nga po ng sabi ni Kimbert, yun, enjoyin mo na lang yung ano. Oo, umpisa pa lang, no? Diet at saka training. Siyempre, ang hirap ng training ng MMA, di ba? Araw-araw kayo, tapos you have to look after your physique pa, and syempre, yung food intake. Pero, Sir MJ, yung nabanggit mo na meron kayong female fighters at meron kayong youth fighters for this event. Yes. How do you make sure na, alam mo yon, you still look after the safety nitong inyong mga fighters? Yes, good question. So, sa youth, sa amateurs, meron kaming, kumbaga, specific rules. Ano siya merong safety protocol na sinusunod. So, maraming bawal, especially sa youth. Kunyari, for example, submission na armbar, hindi pa niya na-stretch yung kamay, kumbaga hindi pa pasok yung armbar, pero alam na ng referee na papunta na doon, stop na kagad. Tsaka wala ring strike sa head. Puro body strikes lang siya. Yun yung sa youth natin. Okay. Sa female, ina-apply natin yung amateur rules. Yung walang elbow, yung sinabi na kanina. Tapos may shin pad. So, ayun. So, safe siya. Although, syempre, bakbakan mukhang violent. Pero, safe siya. May sinusunod tayong protocol. Okay. Kimbert, sa match or sa mga matches mo, I mean, what do you think of the MMA community na dito sa Pilipinas? Actually, dito sa Pilipinas, yung before, hindi pa masyadong killer yung MMA. Ngayon, nag-evolve na yung MMA, malaki na yung lalo na yung Zeus na nagbigay ng opportunity sa mga fighters na katulad namin na nag-uusbong pa lang. Malaking bagay yun yung itong mga promotion na dito sa Pilipinas na yun sa isang gantong isang promotion na bigay ng oportunidad sa mga fighters. Nabanggit mo na kumbaga, it's a big thing for you, lalo na itong Zeus event na to. Gaano ba nakatulong sa'yo itong Zeus na promotion? Actually, malaking tulong ang Zeus Combat League sa mga fighters na dito sa Pilipinas because may mga fighters na kasi na hindi nabibigyan ng mga opportunity like this, di ba? So, malaking bagay ito na makapaglaro dito sa Zeus. Kaya sobrang thankful ako sa Zeus na bigyan ako ng opportunity, hindi lang makalabang kung bibigyan ako ng title shot. Oh, wow! Para naman sa'yo, JM, gaano ba kaimportante o kahalaga itong upcoming Zeus event para sa'yo? Sa akin po, sobrang alaga nito kasi ito yung dito ko na masusubukan yung ko sa pro. Yung parang journey ko sa pro. Dito na mag-i-start. Kaya salamat sa SUS. Mukha sila ng ganitong event na yan. Dito na talaga masusubukan, no? Lahat Opo. ng training na Opo. pinagdaanan mo at ginagawa As a mo. pro. No? Okay, so this is your time para magpasalamat, mag-shoutout at mag-invite sa lahat ng ating MMA fans. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsors para mangyari po yung event na to at makarating po kami rito. At binabati ko rin po at pinapasalamatan yung mga teammates namin sa Antipolo, sa Team Alpha 1 and kay Jairus Esporas po. Maraming salamat. JR, punta naman muna ako sa iyo, Kimbert. Invite, message, and may shoutout ka ba? Yan, thank you so much po sa pag-invite dito sa amin sa PTB Sport. Maraming salamat po sa binigay niyo na opportunity at maraming salamat din po sa Zeus na nagbigay sa akin ng opportunity na makalaban. At maraming salamat din po sa family ko, sa friends, and sa all my supporters. Kaya inimbitan ko po kayo lahat na manood po ng Zeus sa July 25 sa DD Nightclub Morato. Maraming salamat po. Ayan, good luck sa iyong upcoming match. And syempre, sir, last but Ayun. not the least, Yes, iniimbitahan po namin kayo na manood ng live July 25. Next week na po ito, next Friday. This is the second season of Road to Olympus Zeus Fight League. It's worth mentioning pala na we have rebranded to Zeus Fight League na. So officially, that's the name of the promotion. Ayun po, action-pack siya, exciting, may belt on the line tayo. So yun po, sana makapunta kayo. maraming salamat. Sir, sorry, meron ka pa bang pahabol? Wala na po. Okay, thank you and good luck.
Marami kayong aabangan teammates. Meron na silang youth fighters. May female fighters na sila, syempre. Sana makapanood ako dito this time around. yes, oo nga. Thank you so much po for coming in today.